Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag na with evidence. Sinagot bungwelta si Congressman Jinky Luistro Bitrix kay VP Sara. Sinagot niya si VP Sara tungkol sa utang. Ang sabi ni Jinky Luistro, wala akong utang sa'yo. Halak! Nako po, totoo kaya ito? Sabi ng ilang netizen, kung talagang may utang daw, itong si Congressman Jinky Luistro kay VP Sara hinahamon ng mga supporters ni Jinky Luistro na magpakita ng resibo. Naku, baka pag ipakita ni VP Sara ang resibo, lumulugwa-lugwa yung mga mata nyo. Baka sabihin nyo, ay, totoo pala. Di ba? So, I don't know kung ano ang reply ni VP Sara na sinabi ni Jinky Luistro daw di umano na wala siyang utang kay VP Sara. Ang ibang mga supporters ni Jinky Luistro nasasabing si VP Sara sinungaling, paawa effect, at siya ang totoong mambubudol. Ginagamit niya ang pangalang Luistro para mapabango ang katunggali ni Jinky Luistro para daw botohan ng mga tao, sisirain niya si Jinky Luistro. Nako, talaga ba? Sino bang nauna? Sino ang niyurakan yung pagkatao sa Quadcom? 'Di ba? Mga kabibig, may totoong ebidensya ba talaga sila tungkol sa confidential funds? Kaya nga, gusto lang ma-impeach ni Sara para talaga matutukan at alamin nila ang katotohanan. It means sa Quadcom, hindi na nasagot. So, pinupush through nila sa impeachment case. Di ba? So, eto kabibig. Ito ang sagot ni Congresswoman Jinky Luistro Bitrix tungkol sa kaya mga paratang ni VP Sara. Yung iba nang kasabing, kung talagang inosente itong si Congresswoman Jinky Luistro, kasuhan niya ng kaso si VP Inday. Kasi gumagawa siya ng istorya para manira ng tao. Ito kabibig ha. Ito ang video na kung saan ay nagsalita si Jinky Luistro kay VP Sara Duterte hinggil sa issue. Okay, let's listen mga kabibig. Nais ko lamang po magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Sabi niya hindi siya buwaya. Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, so hindi si Manscarpio. Kasi yun ang sinasabi ni VP Inday na hinawakan ito ng asawa ni VP Inday na si Manscarpio. At after ng kaso, 8 million ang utang, tinakbuhan ni Jinky Luistro. Ngayon sinabi ni Jinky Luistro na speaking about the lawyers ng handle sa kaso ng kanyang asawa, she never mentioned about Manscarpio. Kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit
pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. 8 million. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. I think maluma na siyang sumagot ngayon, no? Kumpara noong mga interviews niya sa media, mga interviews niya sa mga reporters na talagang, alam niyo na napanood na natin si Luis Tro. It's very different po, mga kabibig. Ngayon parang there is what we call nagpakumbaba, there is what we call na sabi nila plastic lang yan. Nagmamakaawa lang yan kasi nangangailangan ng boto. So kailangan talaga pa-epek-epek, 'di ba? Kumpara nyo kay VP Sara, at Luis Tro. Saan kayo medyo may hugot ng emosyon? Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd. I think dapat mong sagutin yan kasi it's all about you. Hindi yung about sa mga kababayan nyo. Kasi hindi naman kasali ang mga kababayan mo sa kaso ng asawan mo at di umano utang ninyo sa asawa ni VP Sara. So, wag mong ikon kasi hindi naman naging masama ang tingin ni VP Sara sa mga tao sa distrito mo. Hindi naman ibig sabihin kung hindi ka nagbabayad ng utang, yung mga tao na nasa distrito mo hindi rin nagbabayad ng utang. Ang atake ni VP Sara is sa iyo, 'di ba? Pinapakita ni VP Sara kung anong klaseng namumuno sa lugar na 'yon. It's not about kung sinong mga tao ang nakatira doon na nagre-reflect sa kung anong klaseng tao ka rin. Hindi ganoon yung pagkaintindi ko, pasensya na. Pero wag mong damayin ang mga constituents mo sa kung ano ang problema mo between VP Sara. 'Yun. So wag mo silang dalhin. Sana po ako'y inyong maunawaan. Sa huli, sa lahat ng ating mga kababayan from Batangas 2nd District, yun mga kabibig, yun ang kanyang statement ni Jinky Luis Tro hinggil sa di umanong mga pasabog ni VP Sara hinggil sa kanyang pagkatao na may utang siya. So, based sa kanyang statement, so it means na sa kanyang pagkakaalam, wala silang utang. Kasi based sa kanyang statement, sinasabi niya na ito lang yung mga lawyers na nakatrabaho namin, ito lang yung mga lawyers na tumulong sa amin, sa asawa ko. Kung pwede, sabihan niyo ako, baka may mga documents kayo ipapakita na itong ang law firm pala ng asawa mo ay parte sa pag-asikaso ng kaso ng asawa ko. So, bigyan niyo ako ng mga dokumento ko para if ever may mga utang kami, babayaran namin, sasikapin yung babayaran. So, it means, sa kanyang standpoint, sinabi niya, wala akong utang sa inyo. Diba? Kung meron man, sige, bigyan niyo ako ng dokumento. Yung mga ganun ba, give me a receipts. Yun ang gusto ni Jinky Luis Tro. So, bale, punto ko lang dito, gusto niyang ipaabos mga tao na VP Sara is nagsisinungaling. Diba? VP Sara is telling lies. VP Sara is parang sinisira ni VP Sara yung pagkatao ni Luis Tro. Yun ang aking point of view. Yun ang aking nakikita sa statement ni Jinky Luis Tro. Well, tingnan natin, baka may mga papeles na ipopost ni VP Inday kasi through social media naman ang kanyang pagbulgar sa utang di umano ng asawa ni Jinky Luis Tro sa law firm ng asawa ni VP Inday. So, maybe through social media din ipopost ni VP Inday itong mga hinahanap na mga resibo o mga dokumento na nagpapatunay na meron di umanong utang
ano sabi niya, 8 million to 9. Sabi ni Jinky Luistro, 9 million. Pero pakinggan natin ha, kung magkano ba ang utang, sabi ni VP Inday. Sige ba, makinggan natin ang banat ni VP Inday. 8 million or 9 million? Sige, hanapin natin ha, VP Inday. So ito ha, ito, makinig tayo. Yung asawa ay may replace. Lumapit siya sa asawa ko. Kaya naghahanap buhay, alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Kasi naghahanap buhay, o sige, pagkabit natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ay, Ilang beses? 8 million pala. Representative Jinky Luistro. So, mali yung nabigay na information. Oo, kasi sabi mo 9 million. Ang binanggit ni VP Sara, 8 million. So, sinang fake news? Diba? Well, baka iba ang nakarating kay Jinky Luistro ng mga information. And I'm sure napanood to ni Jinky Luistro din, diba? So, bakit naging 9 million? Kaya nga, nagtaka ako nung sinabi ni Jinky Luistro na may utang daw sila na 9 million, siyam na milyon, sinabi niya. Pero dito sabi ni VP Sara, 8 million. Na sinabi ni VP Sara, yung asawa ni Jinky Luistro ang lumapit sa law firm ng asawa ni VP Inday. So magkaalaman talaga ito later on. Baka may mga resibo din itong asawa ni VP Inday na pwedeng maging dokumento na kung saan pwedeng magamit na talagang may utang si Jinky Luistro. Di ba kasi si VP Inday hindi yan magsasalita ng gawa-gawa lang. Di ba? If you still remember, ito rin ang kanyang sinabi, yung galit na galit siya kay Bongbong Marcos, third ni FL at ni Martin Romualdez, yung nag-Zoom meeting sila. Meron daw siyang sinabi tungkol dito na may utang din sa kanila. And this is the second time na kanyang being brought up dito sa campaign rally. That time kasi inisip lang, sino kaya may utang sa kanila? So, don't tell me si Man Scarpio gagawa lang talaga ng istorya na, iyan ha, may utang yung sa akin. Pero walang dokumento. So, it means sinungaling si Man Scarpio. So, it means gawa-gawa lang si Man Scarpio para sirain si VP Inday. Kasi nakakahiya naman kung si VP Inday tatayo doon, sabihin niya ang asawa ni Jinky Luistro may utang, tapos hindi pala, ba nakakahiya? So I'm sure na sa inyong palagay mga kapibig, sino ang paniniwalaan niyo? So maghintay tayo ng mga updates. Ay hindi na. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. See, VP Inday never brought up sa mga tao na nandyan. Hindi sinabi, kung ganito ang inyong representative, ganyan din kayo. Diba? Never. Kasi sinabi ni Jinky Luistro na about sa mga constituents niya, about sa mga tao, na masisira yung pagkataon mga tao doon. Pero hindi naman yung ang punto ni VP Inday. Tinatakbuhan ka? Okay, alam mo, abogado naman ako, dumaan din ako sa practice. Hindi na nila nakakabayad lahat. So yun kabibig, nakita nyo naman, yun ang parte na kung saan parang it's an eye-opener of the people na boboto sa lugar, sa Batangas, kung sino ang paniniwalaan nyo. Nagsalita na si Jinky Luistro, binulgaran ni VP Sara ang nilalaman niyang sikreto. So, nasa inyo na talaga yan. Depende rin kung si VP Sara ay mag-post ulit ng mga documents to support her claims. Di ba mga kabibig? So, kung ganon, ay naku, paano kaya sasagutin din ni Jinky Luistro? If ever, may ipopost si VP Sara ng mga dokumento to support her claims na hindi talaga nagbayad ang asawa ni Jinky Luistro. And it's 8 million, not 9 million, mga kabibig. So yun lang kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Malapit na ang eleksyon. Bukas na ang eleksyon. Nakapag-lista na ba kayo ng mga sino ang dapat yung bobotohan?
Ang ating mga OFW, I think tapos na kayong bumoto. Ang tanong, sino kayo nanalo sa mga OFW? Sino kaya sa mga senators ang talagang nagningning sa botohan ng mga OFW? At bukas, the judgment day sa lahat ng politiko na nangangako at gustong umupo ulit at uupo ng mga posisyon sa gobyerno. Yun po kabibig. Huwag kalibutan, PDP laban, Duterte plus 2, ikaw nang bahala kung sino. I mean Marcos Camille, Villar, or Hunasan Kerubin. Kayo lang talaga ang makakadesisyon yan. Bye everyone. See you next time. See you tomorrow. Or see you later. Bye. Comment down below.